Magandang gabi po sa ating lahat at happy midweek po. So purihin po ang Panginoon sa kanyang paggabay at proteksyon po sa atin at tayo po ay umabot sa kalahating linggo. At sa gabi pang ito, tayo po ay pangungunahan ni Sister Daniela Ross para po sa pagbabahagi ng mensahe ng Mr. Kai? Naputol po si Sister Kai. So para po sa programa natin sa gabing ito, tayo po ay pangungunahan ni Sister Daniela sa pag-aaral po ng librong prayer. Para po sa ating pagsisimula, tayo na po ay umawit ng ating opening song.
Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin nasa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa buhay at lakas na patuloy niyo pong ipinagkakalob sa amin at gayon din po sa pagkakataon na kami po ay muling nakaabot sa kalahati ng isang linggo na kami po ay inyong pinuspos ng inyong mga biyaya at mga pagpapala. At sa gabi pong ito, sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita ay patuloy po namin inihiling ang inyong banal na presensya na kami po ay samahan. Buksan po ang aming mga puso't isipan nang sa gayon ay lubos po namin na maunawaan ang mensahe po na aming pong mapapakinggan at tulungan din nawa kami na ito po ay aming may sa buhay upang kami po ay maging liwanag sa mga taong aming makakasalamuha. Patuloy nawa po kami ingat kabayan sa gabing ito at ganyan din po ang aming mga mahal sa buhay na hindi po namin kapiling. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Sister Germaine, sa inyo pong pagpanguna po para po sa ating pambungad na panalangin. At sa punto pong ito, tayo po ay makakarinig ng tanging bilang na ipagkakaloob po sa atin ng kabataan na nagmula po sa tumpa.
Maraming salamat po sa mga kabataan na nagmula po sa Tumpa sa napakagandang awitin na inyong hinandog. At ngayon po, akin na pong ibibigay ang pagkakataon para po sa ating tagapagsalita sa gabi pong ito. So mapagpalang gabi po sa ating lahat and happy midweek prayer meeting mga kapatid. Kamusta po? It's January 13. Atin pong pag-aaralan ang chapter 2 ng the book of prayer. So samahan niyo po ako mga kapatid sa ilang minuto na atin pong isa-summarize ang chapter 2 entitled Our Need of Prayer. So dito makikita natin kung gaano natin kakailanganin ang isang panalangin o yung panalangin mismo mga kapatid. Kaya sabi sa ating may mga subtopic po tayo na maitatakiled sa chapter na ito. Kaya samahan niyo po akong isa-isahin po natin ang mga detalyadong mga topiko na ito sa tulong ng Panginoon ay atin pong malalaman kung gaano natin kinakailangan ang panalangin. Sabi dito, prayer is as essential to life as daily food. Daily prayer is as essential to growth in grace and even to spiritual life itself. As is temporal food to physical well-being, we should accustom ourselves to often lift the thoughts to God in prayer. So dito makikita natin na yung panalangin kung gaano napaka-importante. At kung ang ating pagkain sa araw-araw, sa ating physical na pangangatawan, kung gaano ito kinakailangan ng ating pangangatawan, ganun din ang panalangin. Kasi nga 'di ba, prayer is the breath of the soul. So kailangan pong kung maaari moment by moment ay manalangin tayo sa Panginoon. Hindi lang ito basta-bastang panalangin. Kaya kailangan natin ito araw-araw mga kapatid. Prayer is a spiritual necessity. Although Christ had given the promise to his disciples that they should receive the Holy Spirit, this did not remove the necessity of prayer. So, dito inilalarawan yung panalangin na nung iniwan ni Kristo o pinagkaloob ni Kristo sa kanyang mga tagasunod ang pangako ng banal na Espiritu, at kung sila ay makakatanggap nito, ay hindi winala ng Panginoon yung epektibo o pangangailangan nila sa panalangin. They prayed all the more earnestly. So kailangan manalangin ang mga tagasunod ng Panginoon ng pinakamabisa at pinakamataimtim na panalangin. They continue in prayer with one accord. Those who are now engaged in the solemn work of preparing a people for the coming of the Lord should also continue in prayer. Dito makikita natin kung gaano napaka-importante ang panalangin mga kapatid bilang naghahanda para sa ikalawang pagparito ng ating tagapagligtas. Paano ma-connect yung ating pag-iisip sa pag-iisip ng ating Panginoon? Dahil napakahalaga sa ating spiritual na buhay habang tayo ay gumagawa at nagpapatuloy sa laban. Gaano kinakailangan ang panalangin? Napakahalaga mga kapatid. Kaya sabi dito sa third subtopic, prayer is the life of the soul. Ito po yung buhay ng kaluluwa. Prayer is a necessity, for it is the life of the soul. Family prayer, public prayer have their place, but it is secret communion with God that sustains the soul life. Para mapanatili yung buhay natin, yung buhay ng ating kaluluwa mga kapatid. Yung panalangin, yung connection natin sa Panginoon ay napakahalaga. If we are talking about prayer, parang napakabilis o napakadali lang maintindihan yung salitang panalangin or prayer. Pero may marami po pala silang ibig sabihin kung gaano kinakailangan sa buhay ng tagasunod ng ating Panginoon. Tayong nag-aangkin tagasunod. Kung prayer is the life of the soul. Kung ilang araw lang tayo hindi kumakain sa ating physical na pangangatawan, ay manghihina tayo. Gayun din ang ating kaluluwa. Manghihina din po ang ating kaluluwa. At dahan-dahan, mawawalan ka na ng gana ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, mawawalan ka na ng gana ng manalangin, at dahan-dahan mamamatay ka na spiritually mga kapatid. Kaya wag po natin kakaligtaan ang panalangin. Kaya nga sabi pa dito, prayer necessary for spiritual health. Several times each day, precious golden moments should be consecrated to prayer and the study of the scriptures.
if it is only to commit a text to memory, that spiritual life may exist in the soul. So para po manatili ang mga katotohanan sa ating pag-iisip, kailangan talagang ipanalangin natin sa Panginoon na atin pong ma-memorize yung mga katotohanan at itanim sa ating mga puso upang mapanatili yung kalusugan ng ating spiritual na buhay. Kaya mga kapatid, huwag po natin kakaligtaan kung gaano o napaka-importanting manalangin sa lahat ng oras. Kaya sabi dyan, sa isa nating subtopic, Christ's example shows the necessity of prayer. So nagbibigay na si Kristo ng ehemplo paano manalangin o kung gaano kinakailangan ng tagapagligtas o gaano natin kinakailangan na manalangin na ipaubaya sa Panginoon lahat. If those who sound the solemn notes of warning for this time could realize their accountability to God, they would see the necessity for fervent prayer. Kapag ang ating buhay, mga kapatid, ay pinagkaloob na natin sa Panginoon, makikita natin dito kung gaano napakahalaga sa ating buhay ang panalangin. At kung ang mga babala ng kalooban ng Panginoon ay iginawad na sa atin, makikita natin kung gaano tayo nangangailangan sa Kanya. Kung gaano yung ating sarili ay napakamakasalanan. At kulang tayo sa pag-develop dito, kulang tayo sa panalangin, kulang tayo sa pag-aaral ng Kanyang mga salita, dahan-dahan ay mamamatay ang ating kaluluwa. Kaya nga, sinasabi dyan na nagbigay na si Kristo ng halimbawa kung gaano o nagpapakita ito na kung gaano napakakailangan ang pananalangin. Yung taimtim na panalangin, yung personal na pakikipag-ugnayan mo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Dahil ang pananampalataya at panalangin, yun po yung hahawak sa mga bagay na makalangit na hindi mo nakikita. Sabi pa dyan, Jesus urged the necessity of prayer. Jesus urged upon men the necessity of prayer, repentance, confession, and the abandonment of sin. He taught them honesty, forbearance, mercy, and compassion, enjoining upon them to love not only those who loved them, but those who hated them, who treated them despitefully. So, mga kapatid, dito inilalarawan ng ating Panginoon, Kanya talagang ipinaubaya sa atin kung gaano napakahalaga ang panalangin. Kaya, Jesus urged upon men the necessity of prayer. Repentance, confession, at sa pagtakwil ng kasalanan. Napakahalaga, mga kapatid. Iniisa-isa ng Panginoon na inilalarawan niya sa ating buhay kung gaano natin siya kinakailangan. Na ang panalangin ay napakahalaga upang makamit natin yung ninanais natin, yung character natin, na ma-reveal sa character natin yung character ng ating Panginoon. Prayer, a necessity to Daniel. Sa story pa lang ni Daniel, Daniel was subjected to the severest temptations that can assail the youth of today. Yet he was true to the religious instruction received in early life. He was surrounded with influence calculated to subvert those who would vacillate between principle and inclination. Yet the Word of God presents him as a faultless character. Para tayo ay patuloy na makamit ang karakter ni Kristo, sa buhay ni Daniel, nagpapakita kung gaano siya nananalangin sa Panginoon na kahit nakatagpo siya ng napakadaming mga pagsubok, tukso sa buhay niya, siya ay nanagumpay dahil sa connection niya sa kanyang Panginoon. Ganun din po nawa tayo sa buhay natin. Yung connection natin sa Panginoon, atin po itong siguraduhin, panatilihing matatag sa tulong ng Panginoon. Spiritual advance depends on prayer. Ang ating spiritual na buhay, mga kapatid, o ang spiritual na pangangatawan natin, ay nagdepende sa panalangin. If there were more praying among us, more exercise of a living faith, and less dependence upon someone else to have an experience for us, we would be far in advance of where we are today in spiritual intelligence. So para po tayo magkaroon ng spiritual na pag-iisip, huwag po natin kakaligtaan na kausapin ang Panginoon sa lahat ng oras. Idedepende natin yung sarili natin sa panalangin natin sa Panginoon. At the more tayong nananalangin, sabi dito,
ay the more nating ma-exercise ang ating pananampalataya. At less dependence upon someone else to have an experience for us, we would be far in advance of where we are today in spiritual intelligence. Kaya, wag nating kakaligtaan na manalangin, mga kapatid. What we need in a deep individual heart and soul experience, then we shall be able to tell what God is doing and how He is working. So, kinakailangan talagang alamin natin kung gaano kumikilos ang ating Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. At sa pamamagitan ng panalangin, ay atin pong maidadala sa Panginoon lahat ng mga request natin, lahat ng ninanais natin, lahat ng gusto natin. At sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita, tayo ay mako-comfort, mga kapatid. Prayer needed daily. Araw-araw talaga. Religion must begin with emptying and purifying the heart and must be nurtured by daily prayer. Ano po? Prayer needed. Napakahalaga at kinakailangan ito araw-araw sa buhay natin. Dahil ang ating pananampalataya o relihiyon ay nagsisimula sa pamamagitan ng ating panalangin sa Panginoon. Dito makikita natin, dito mapupurify ang ating mga puso. Gaya ng buhay ni Daniel, sa kanyang pananalangin, ay napabanal siya ng Panginoon. Kaya kailangan in-nurture ito. In-nurture by daily prayer, mga kapatid. Huwag po natin kakalimutan ito. At napakadaming mga character sa Bible like the patriarchs of old, those who profess to love God, should erect an altar to the Lord wherever they pitch their tent. Sa kanilang buhay, mga kapatid, ay nananatili yung kanilang pananalangin sa Panginoon. Kaya nga sabi sa atin, paalala sa atin, from every Christian home, a holy light should shine forth. Kailangan maipakita sa natin yung katotohanan. Love should be revealed in action. It should flow out in all home intercourse, showing itself the thoughtful kindness in gentle, unselfish courtesy. May papakita po natin ang mga karakter na ito kung mananatili tayong konektado sa ating Panginoon, na siya yung kumikilos at siya yung naggumagawa sa ating kaligtasan, sa ating buhay bilang mga tagasunod ng Panginoon. Kaya tayo nagpapakita ng mga mabubuting gawa to reveal in action dahil yung pag-ibig po ng Panginoon, yun po yung inire-reveal natin. Kaya wag po natin kakalimutan ang pananalangin. Prayer connects us to heaven. Ito po'y konektado sa langit, mga kapatid. Those who will put on the whole armor of God and devote some time every day to meditation and prayer and to the study of the scriptures will be connected with heaven and will have a saving, transforming influence upon those around them. So sa simpleng panalangin, mga kapatid, tayo ay konektado sa langit. Gumagawa ang mga libu-libong anghel, kumikilos, gumagawa sa atin sa pamamagitan ng panalangin. At ito yung konektado sa langit. Lahat ng ating ninanais, isabihin natin sa Kanya. At kailangan nating panghawakan ang whole armor of God and devote some time every day to meditation and prayer. Huwag po natin kakaligtaan na pagmunimunihan ng Kanyang mga salita. Napakasarap, napakaganda sa pakiramdam na yung pananampalataya mo ay nananatiling matatag kung ang Panginoon mismo yung kumikilos sa'yo. Kaya nga sabi pa dito, prayer to be first activity of the day. Every morning gigising ka, ano yung pinaka-first duty mo, first activity mo na gagawin? Consecrate yourself to God in the morning. Make this your very first work. Let your prayer be, take me, O Lord, as wholly thine. I lay all my plans at thy feet. Use me today in thy service, abide with me, and let all my work be wrought in thee. So, sa ating panalangin, submit natin sa Panginoon lahat ng ating hinihiling. Nagamitin niya tayo sa maliliit na mga gawain sa araw-araw. Dahil ito yung pinaka-first activity natin sa araw-araw. Sabi pa dito, prayer is a duty. Nothing tends more to promote health of body and of soul than does a spirit of gratitude and praise. It is a positive duty to resist melancholy, discontented thoughts and feelings, as much a duty as it is to pray. Kung ano yung mga karakter mo na ipinapakita araw-araw, ay kailangan talaga isubmit mo sa Panginoon. Idalahin mo ito sa pamamagitan ng panalangin
lahat ng mga gawain mo, o ano yung minanais mo sa buhay, kinakailangan yung communion natin sa Panginoon ay maitatag. Dahil ang panalangin ay isang gawain. Prayer most needed when we least feel like praying. Yung parang napipil natin na nawawalan ka na ng ganang manalangin. Mas doon tayo manalangin. Gaya ng kapag gutom na gutom ka, gusto mong kumain ng kumain. Mga kapatid, kung feeling mo ngayong araw ay wala kang ganang manalangin, parang tinatamad kang manalangin, mas ngayon ang kinakailangan mong manalangin. Mas doon ka mas nangangailangan ng panalangin. When we feel the least inclined to commune with Jesus, let us pray the most. By so doing, we shall break Satan's snare, the clouds of darkness will disappear, and we shall realize the sweet presence of Jesus. Sa pamamagitan ng panalangin, dito natin mafe-feel kung gaano niya tayo minamahal, mga kapatid. Dito natin marirealize kung gaano yung pag-ibig ng Panginoon na i-connect tayo sa Kanya. Na naramdaman natin, naranasan natin, na ipakita natin. At sa pamamagitan ng panalangin, dito natin masasabi sa Panginoon lahat ng ating nararamdaman. At huwag na huwag natin itong kakaligtaan. Pa dyan, darkness encloses those who neglect prayer. Kapag na-neglect natin, nakaligtaan nating manalangin, ay ang kadiliman, ang katotohanan na iyong nalaman, ito'y mapapalitan ng kadiliman kapag ating kinakalimutan ang pananalangin. If the Savior of man, the Son of God, felt the need of prayer, how much more should feeble, sinful mortals feel the necessity of fervent, constant prayer? Mga kapatid, nagpakita si Kristo ng halimbawa kung gaano kinakailangan niyang manalangin sa Ama. Nagpakita siya ng halimbawa sa atin kung ilang beses siyang nananalangin sa isang araw, kung maaari, moment by moment. Yung connected natin sa Panginoon ay talagang yung relasyon natin sa Kanya ay mamananatili itong matatag kung atin siyang laging kinakausap. Kung gaano kinakailangan ng ating tagapagligtas na si Kristo ang pananalangin, gaano pa kaya sa ating buhay. Tayong mga makasalanan, nagkakamalit, nagkakasala. Gaano natin kinakailangan ang pananalangin. Kaya sabi pa dito, avoid neglecting prayer. Para maiwasan natin na makalimutan ang pananalangin, watch, brethren, the first dimming of your light, the first neglect of prayer, the first symptom of spiritual slumber. Kapag nakaligtaan mong manalangin, unti-unti kang hinahatak ng kaaway, kinakain yung oras mo sa panonood ng mga teleserye o anuman yung mga nakasanayan mong ginagawa at nakalimutan mong manalangin sa simpleng bagay na pananalangin, mga kapatid, ihahatakin tayo ng kaaway. Kaya wag na wag nating kakalimutan na manalangin dahil dito tayo sasamahan ng Panginoon. Dito niya tayo patatagin. Dito niya tayo pagtitibayin. Kaya nga sabi, watch, brethren, the first dimming of your light, the first neglect of prayer. Ang pinakaunang mawawala ang iyong ilaw ay sa simpleng pagkalimot sa pananalangin. You need to watch lest the busy activities of life lead you to neglect prayer when you most need the strength prayer would give. Mga kapatid, napakadaming tayong mga oras na nasayang at nakakaligtaan yung mga napaka-importanting bagay sa buhay natin, lalong-lalo na sa spiritual na buhay natin. Tayo po ay naghahanda for eternity. Pero ang tanong, paano tayo naghahanda? Nakakalimutan po kasi nating manalangin. Kaya tayo tinatamad kasi nawawala na tayo ng sigla na makipag-ugnayan sa Panginoon. Godliness is a danger of being crowded out of the soul through over-devotion to business. It is a great evil to defraud the soul of the strength and heavenly wisdom which are waiting your demand. So, ang ating Panginoon naghihintay sa atin kung kailan tayo mananalangin. Pero sa ating buhay ngayon bilang tagasunod ni Kristo, paano po ba tayo o sa anong paraan tayo nananalangin? At sabi dito, godliness is in danger of being crowded out of the soul through over-devotion to business. Na nasusobrahan na tayong magtrabaho. Sobra-sobra na yung mga ginagawa nating mga hindi naman importante sa kaligtasan natin. Kaya wag na wag po natin kakalimutang manalangin para yung ating isipan ay hindi mawala sa connections natin sa langit. Kaya tandaan, sa next natin na subtopic, Satan deceive those who do not pray.
All who do not earnestly search the scriptures and submit every desire and purpose of life to that unerring test, all who do not seek God in prayer for a knowledge of His will surely wander from the right path and fall under the deception of Satan. Napakabilis yung temptation. Hinahatak tayo ng kaaway. Once nakaligtaan nating manalangin, doon papasok ang kaaway at hindi natin namamalayan na nawawala na pala tayo sa pananalangin at nawawala na tayo sa debosyon natin sa Panginoon at nawawala na ang ating relasyon sa Panginoon. At dito tayo ninanakaw ng kaaway. Be wise like a serpent, mga kapatid. Huwag po tayong padaya. Dahil kalimutan nating manalangin, ay isa itong pandaraya ng kaaway para makalimutan natin yung mga pagpapala ng Panginoon. Kaya tandaan, temptation makes prayer a necessity. Ang tukso, ito yung nagbibigay sa atin ng paalala na kung gaano kinakailangan ang panalangin. The strength acquired in prayer to God, united with individual effort in training the mind to thoughtfulness and care-taking, prepares the person for daily duties and keeps the spirit in peace under all circumstances, however trying. Kaya wag po natin kakalimutan ang panalangin dahil bawat pagsubok, mga tukso sa paligid natin ay inihahanda tayo. Pinapalakas tayo ng panalangin, mga kapatid. At ito po yung magbibigay sa atin ng pag-asa, kapangyarihan na makapanagumpay sa mga tukso ng kaaway. Kaya seek the Lord with all the heart. Sa pamamagitan ng panalangin, our prayers should be full of tenderness and love. When we yearn for a deeper, broader realization of the Savior's love, we shall cry to God for more wisdom. Kung tayo naguguluhan, nalilito sa dapat nating gagawin, sa mga decisions natin in life, mga kapatid, seek the Lord with all the heart. Next is prayer is not time wasted. Every morning, take time to begin your work with prayer. Do not think this wasted time. It is time that will live through eternal ages. Maraming mga bagay tayong nasayang. At nakaligtaan natin, isa na doon ang pananalangin. Kaya nga minsan iniisip natin ang pananalangin is a wasted time. Pero sabi dito, prayer is not wasted time. Every morning, take time to begin your work with prayer. Bago ka magsimula sa gawain mo, sa buong araw na yun, ipanalangin mo sa Panginoon, napakatatagin tayo na makapanagumpay tayo sa mga pagsubok na ating lalampasan sa buong araw. Kaya few appreciate the privilege of prayer. Napakakunti po ng ang nakakaalam kung gaano kinakailangan o ang panalangin, mga kapatid. We should watch and work and pray as though this were the last day that would be granted us. How intensely earnest then would be our life. How closely would we follow Jesus in all our words and deeds. So, sa pamamagitan ng panalangin, nababantayan po natin yung ating mga gawain, ating pag-iisip, ito po yung isipin natin, mga kapatid, na ang pananalangin o mananalangin tayo sa araw na ito, gaya na hindi pa tayo nakakapanalangin noon. Ipanalangin natin sa Panginoon na patatagin niya tayo. Isipin natin, this is the last day that would be granted us. Ito na lang yung pagkakataon na manalangin ka, na didinggin ka ng Panginoon. How intensely earnest then would be our life. How closely would we follow Jesus in all our words and all our deeds. Dito po, victory through daily prayer. Sa ating buhay ngayon, habang maraming mga pagsubok, na patuloy tayong lumalago, patuloy tayong nakakapanagumpay sa pamamagitan ng araw-araw na pananalangin, araw-araw na connection sa Panginoon. Through daily prayer to God, they will have wisdom and grace from Him to bear the conflicts and stern realities of life and come off victorious. Fidelity and serenity of mind can only be retained by watchfulness and prayer. Napakahalaga ang panalangin, mga kapatid, ano? Parang hindi natin masyadong nakikita ang halaga nito. Pero kapag tayo ay patuloy na makapanagumpay gaya ni Kristo, sa lahat ng pagsubok nakapanagumpay siya, ano yung ginawa niya? Connection niya sa Ama. Ganun din po tayo. Kung gaano kinakailangan ni Kristo ang panalangin, how much more tayo na mga makasalanan nagkakamali. We need to have prayer daily.
Kaya nga, di ba, victory requires earnest prayer. We must take time to pray, spend much time in prayer, pray as never before. Lahat ng ito mga kapatid ay napakahalaga sa buhay natin. Kung tayo nais makapanagumpay, require talaga ang earnest prayer. Kaya kailangan magkaroon tayo ng oras sa pananalangin. We should now acquaint ourselves with God by proving His promises. Angels record every prayer that is earnest and sincere. Recorded po sa langit. Recorded ng mga angel kung gaano tayo sincere sa ating mga panalangin na hinihingi natin sa Panginoon na nawa magkaroon tayo ng karakter na gaya ni Kristo. Nihiling natin na makapanagumpay tayo sa ating mga kahinaan. Recorded po ito sa langit. Kaya spend much time in prayer mga kapatid. Much time. Let much time be spent in prayer and close searching of the word. Let all obtain the real fact of faith in their own souls. True belief that the Holy Spirit will be imparted to them because they have a real hungering and thirsting after righteousness. So tandaan natin, kung tayo nananalangin at patuloy na mananalangin, mas nakikita natin kung gaano tayong nagugutom, nauuhaw sa kanyang mga katotohanan. At patuloy tayong humingi sa Panginoon, patuloy niya tayong bibigyan, patuloy natin itong gagamitin, at tayo po ay lalago sa biyaya sa pamamagitan ng panalangin. Kaya, sabi ng Panginoon, pray always. Pray always, that is, be ever in the spirit of prayer, and then you will be in readiness for your Lord's coming. Ito po yung isang pamamaraan para tayo ay maihanda sa pagparito ng ating Panginoon. Kaya wag po natin kakalimutang manalangin dahil ito po ang dapat nating panghawakan. Lahat ng ating hinihiling, idadaan natin sa panalangin, sa ating mga prayer request, at anuman yung ating ninanais. Kaya kung mananalangin tayo, pray as never before, look unto Jesus in simplicity and faith. Gaze upon Jesus until the spirit faints under the excess of light. We do not have pray. We do not have believe. Ask and it shall be given you. Pray, believe, strengthen one another. Pray as you never before. Pray that the Lord will lay His hand upon you, that you may be able to comprehend the length and breadth and depth and height, and to know the love of Christ with passeth knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Mga kapatid, wag po natin kakalimutang manalangin. At ito yung sinasabi na looking unto Christ, simplicity and faith. Na manalangin tayo as never before. Na gaya ng hindi tayo nakakapanalangin noon, nakakaligtaan nating manalangin noon. Kaya ngayon, kailangan tayong manalangin ng very sincere prayer. Iluhod natin sa Panginoon lahat ng ating bigat sa buhay, ng ating problema, lahat ng dumadaan ng pagsubok sa buhay natin, ipanalangin natin sa Panginoon. Kaya sa ating pag-aaral ng chapter 2 ng The Book of Prayer, nawa marami tayong matutunan sa ating pag-aaral at maibaon natin sa buong sanlinggo na ito. Kaya muli purihin po ang Panginoon, and happy midweek prayer meeting, and God bless sa ating lahat. Maraming salamat po, Sister Daniela, sa pagpanguna po sa atin sa gabing ito. So, napakaganda po ng ating mensahe sa gabing ito, ano? Isang paalala naman po sa atin na wag po nating kaligtaan na makipag-usap sa ating Ama na nasa langit. So, kahit nga po sa parang ihalin tulad na lang din po natin sa relasyon natin sa ating kapwa dito sa sanlibutan, na laging sinasabi na communication is the key. So kung hindi po tayo makikipag-usap, wala po tayong parang maghuhulaan po tayo kung ano po yung nasa isip ng kapwa natin. So ganun din po yun sa Panginoon, kasi kinakailangan na isik natin kung ano yung plano niya para sa atin, at nire-reveal niya yun sa atin in so many ways. At minsan, kaya parang hindi natin alam kung parang feeling natin sa sarili natin na nawawala tayo, it's because nakalimutan po nating humingi ng tulong sa ating Panginoon, or nakalimutan po nating makipag-usap sa Kanya. So si Kristo po, nabuhay po siya dito sa sanlibutan. Christ was tempted in all points as we are,
yet live without sin. So bakit? Paano nga ba yun nangyari? Na si Kristo ay isang tao din, ngunit hindi nagkasala. So, ang kanyang ginagawa sa pang-araw-araw na nabubuhay siya dito sa sanlibutan ay ni minsan hindi niya nakalimutan na makipag-usap sa kanyang ama na nasa langit. Yung constant communication sa ama, yun po yung hindi kinalimutan ng ating Panginoon. Kaya po hindi siya nagkasala, hindi siya nadala sa tukso at hindi po siya lumimot kung ano man po yung gawain na inatas sa kanya ng kanyang ama na nasa langit. So ay ganun din po tayo na wag po nating antayin na mawawala tayo or mawawagli tayo sa tamang landas bago pa tayo lumapit sa Panginoon. So lagi po nating pakatandaan na pray without ceasing kasi ganun po yung gusto ng Panginoon para sa atin na makipag-usap tayo palagi sa Kanya upang um, upang makapag-share po tayo sa kanya kung ano man yung hinanakit natin or kung ano man po yung mga problema na pinagdadaanan natin. Dahil minsan kapag nananalangin tayo na Panginoon, tulungan mo ako sa gantong bagay, hirap na po ako, tulungan niyo po ako kung ano yung gagawin. And then, when you open the scriptures, mababasa mo doon na mapapasabi ka sa sarili mo na ito yung kailangan ko. So, naway wag po tayong lumimot na makipag-usap sa Panginoon through prayer, katulad po ng ating mensahe sa gabing ito. At ngayon po, tayo na po dadako sa ating ikalawang programa. Ito po ang ating mga prayer request. So, kung sino po ang may prayer request, ay paki-open lamang po ng inyong microphone. At ganun din naman po sa mga nanonood sa Facebook Live. Kung meron po kayong prayer request, ay comment down lamang po. Prayer request daw po para sa bagong assignment ng mga i-deploy na missionaries. So, sino pa po ang may gustong idagdag sa ating mga prayer request? So, meron po tayong kasamahan dito sa Zoom. Ang mga representative po ng Restorers of the Bridge Ministries, si Brother Frank, si Sister Daniela, sino po itong JML? Si Sister Pearl, si Sister Joseph yan. ay parang si Kuya Joseph. So, si Kuya Joseph po, andito din po kasama natin. At itong si Infinix X6837. So, welcome po. At ganun din naman po sa mga nanonood sa Facebook Live. Kung meron po kayong prayer request, ay i-comment down lamang po. So, patuloy po nating ipagpapanalangin yung mga nasa banig ng karamdaman na naway hipuin ng Panginoon ang kanilang katawan upang sila po ay gumaling at manumbalik ang kanilang dating mga lakas.
isali din natin, Sister Kai, ang mga health din po ng mga missionaries and workers para hindi po mahinder ang gawain. Ipagpapanalangin din po natin ang mga kapatiran po nating mabigat ang loob, naway aliwin po sila ng Panginoon at naway tulungan din po ang bawat isa po sa atin na ma-overcome po ang weaknesses ng bawat isa. Isama na din po natin sa pananalangin ang ministries ng bawat churches, ministers, at lahat po ng kapatiran na naway magpatuloy sa pananampalataya at magpagamit para po sa gawain ng Panginoon upang mapabilis ang pagbalik ng ating Panginoong Jesus. Patuloy po na protection para sa mga taga Albay po mula sa Mayon. Ang ministries ng bawat churches na naway palaguin ng Panginoon, ang mga ministers, workers, at kapatiran naway magpatuloy na magpagamit sa gawain ng ating Panginoon. So, sino pa po ang may gustong idagdag sa ating mga prayer request? Pakidagdag po yung magkaisa na po lahat ng one to God believer para hindi na po malito yung mga kapatiran sa mga churches. Sino pa po ang may gustong idagdag? Pakisali din po, Sister Kai, ang supporters ng ministry and especially sa darating na deployment, supporters na lang, ganun. Meron pa po ba gustong idagdag?
So kung wala na po, atin na po itong paghahati-hatian. Ang 1, 2, and 3 po ay ibibigay po natin sa mga kapatiran natin na nasa Palawan. Ang 1, 2, and 3 po, ibibigay po natin sa mga kapatiran natin na nasa Palawan. Ang 4, 5, and 6 po ay si Sister Tricia. At ang 7 and 8 ay ibigay po natin bigay po natin sa mga kapatiran natin na nasa Tumpa. At ang 9 and 10 at ang closing prayer po ay ibigay po natin sa tagapagsalita. At ngayon po, tayo na po ay magsimula ng ating pananalangin sa pangunguna po ng kapatiran natin na nasa Palawan. Hindi daw po pwede si Brother Joseph. Brother Frank, pwedeng kayo po ang magsimula ng ating pananalangin. Brother Frank, wala po kayong sound. Okay na. Okay na po? Opo. Okay. Tayo masangin namin sa mga langit. Muli po kami nagpapasalamat sa inyo pong pag-iingat sa kalahatin sa linggo na aming paggawa, mga pagpapalang aming tinanggap. Maraming salamat din naman sa inyo pong mga paalala. Gaya po ng aming pong pinag-aralan ngayon patungkol po sa kahalagahan ng pananalangin. Maraming salamat sa inyo pong mga salitang ito na nagpapagising sa amin at nagtuturo sa amin na kami po ay maglaan ng oras sa panalangin sapagkat ito ay napakahalaga para sa aming mga Kristyanuhan. Amin pong hiningi ang kapatawaran sa aming mga nagawa, pagkukulang, at ang amin pong pagtitiwala sa aming mga sarili. Ngunit kami po ay sumasampalataya sa mga oras na ito na ang amin pong mga panalangin, na amin pong diadalangin na ito ay inyo pong tutugunin. Kasama po dito ang first assignment sa mga i-deploy ng mga missionaries. Nawa po Ama, ihanda ang lugar, ihanda ang puso ng missionaries at kayo din naman ang kanilang paroroonan. Ihanda ang kanilang mga pangangailangan at nawa hindi po sila magkulang sa kanila pong pagmimisyon sa kung saan man sila mapuntang lugar. Tulungan mo rin naman sila ay magkaroon ng kalakasan na maibigay din nila ito sa kanilang paroroonan na mga iglesia. Amin din kasamang ipinapanalangin ang kalakasan ng immune system para sa may mga flu at kagalingan sa mga may sakit. Lalo na po sa kapatid po ni Sister Eden Dumagtoy na si Brother Wilmer Makmak. Na po Ama,
Ipuin po siya ng inyo pong mapagpagaling na kamay at ipadama ang inyo pong pag-ibig at kapangyarihan nang siya po ay gumaling. Tulungan din naman sila sa kanilang pinansyal na pangailangan ng panahon na kanilang nilalaan upang ang may sakit ay bantayan. Ingatan din naman ang mga bantay at gayon din naman ingatan ang mga kapatid dito po sa Puerto Princesa. Amin din pong kasamang idinadalangin ang mabuting kalusugan para sa mga misyonaris at sa mga manggagawa. Ano man ang kanilang pinagkakaabalahan, ano man ang problema na dumating sa kanila, bigyan mo po sila ng kalusugan at kalakasan na masolusyonan ito. Ito po ang aming panalangin at ito po ay aming sinasampalatayanan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, aming tagapagligtas. Amen. Sa pagpapatuloy po, Ama, dinadalangin po namin na bigyan niyo po ng kaaliwan ang mga dumadaan sa pagsubok at napapanagumpayan po ng bawat isa ang aming mga kahinaan. Dinadalangin po namin na maging desire po namin na lagi po kayong kausap sa panalangin at mapakinggan po namin ang inyong mga banal na salita upang may maipaalala po kayo sa amin at mas strengthen po ang aming faith at gayon din naman po maging testimony po kami sa mga taong dumadanas din po ng mga pagsubok. At nawa po, Ama, maging ihanda niyo po ang camp meeting sa Palawan. Tulungan niyo po na maging pagpapala ito sa mga dadalo at ganoon din po nawa i-provide niyo po ang mga pangangailangan upang sa ganon ay maging handa po ang bawat isa, ang mga magtuturo, ang mga a-attend po sa camp meeting at maging blessing po ito. At ganoon din naman po, dinadalangin po namin na maglago po nawa ang bawat ministries ng bawat churches. I-bless niyo po ng kalakasan, ng gabay ang mga ministers. At ito ang aming dalangin sa banal na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa pagpapatuloy po, Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa buong araw na ito na kami po inyong iningatan at sa pagkakataon po na kami po ay makapagtipon-tipon. Ama, buong puso po namin inilalapit sa inyo ang buong lalawigan ng Albay, lalo na po kami at ang aming mga kapitbahay na naninirahan po dito sa loob ng 7-kilometer danger zone. Kayo po ang siyang mag-ingat, maggabay sa bawat isa. Ingatan niyo po kami araw at gabi, bigyan kami ng kapayapaan, lalo na po sa mga nasa malayong lugar na siyang nag-aalala sa dito sa aming lugar. Ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan at palibutan po ng inyong mga anghel ang aming mga tahanan at pamilya. At ganyan din po, dinadalangin din po namin na magkaroon po nawa ng pagkakaisa ng lahat ng nananampalataya sa inyo na may isang tunay na Diyos sa aming pong movement. Kayo po ang siyang maging sentro ng bawat isa. Sa kabila po ng aming mga pagkakaiba, bigyan niyo po kami ng pusong mapagkumbaba. Ganun din po sa aming pong kaisipan na handang matuto at espiritu na marunong umunawa. Linawin po ninyo, Ama, ang bawat katotohanan na amin po natatanggap. Pagkus kami man po ay may pagkakaiba-iba ng understanding, naway tulungan po kami na magkaisa po kami at tulungan kami na maging tapat sa pagsunod sa liwanag na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. At naway manaig ang pag-ibig, ang pananampalataya at
Yun po ang pag-uunawaan sa bawat isa. Bigyan po kami ng forbearance at ngayon din po, iligtas niyo po kami. Ito po ang aming dalangin. Patawarin po kami kung saan kami nasumpungan ng pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Sa pagtatapos po amang banal ng aming pananalangin sa mga oras na ito, muli po kaming humihingi sa inyo ng gabay at especially Panginoon na magsisimula na po ang gawain na inyo pong iniata sa bawat isa sa amin. Ikaw lamang po ang nakakalam sa punot dulo at sa wakas ng aming mga gawain. Tulungan kami na masuportahan ito at panatilihing kaming aktibo sa gawain na pagningasin ang aming sigasig sa paggawa na walang pag-aalinlangan na gumawa kung saan niyo po kami tatawagin. Tulungan kaming maging handa at especially sa mga kapatiran na makakarinig ng inyong mga salita na amin po silang mababahagian. Nawa ay maihanda din po ang kanilang mga puso upang maging success po ang inyo pong gawain. Hindi po kami mangangamba, hindi po kami magdadalawang isip sa gawain ito dahil inyo po itong sinimula na dito sa lupa at tulungan kami na matapos ito naaasin yung kalooban. At wala po kaming magagawa sa aming mga sariling kalakasan, mga sariling pag-iisip. Ang inyo pong banal na espiritu lamang ang aming tanging as para kami po ay patuloy na makapanagumpay, lalong-lalo na sa gawain na iniatas niyo po sa amin. And also, Father, we pray na nawa kayo din po mag-provide financial provision and protection po sa lahat ng mga kapatiran na nagsisikap na mas lalong lalapit sa inyo. Lalong-lalo na po ang mga sa mga hindi pa po nakakaalam ng katotohanan, gamitin niyo po kami na makaalam po ang mga kapatiran, mga kaibigan, kapitbahay, kung saan niyo po kami dadalhin. Tulungan kami na patuloy na lumago sa biyaya, patuloy na makaalam ng mga katotohanan na nakatago sa Biblia, na kami amin po itong maisabuhay at makita sa aming buhay ang liwanag at hindi po sila magdadalawang isip na tanggapin ikaw, nag-iisang buhay na Diyos at ang inyong bugtong na anak na aming personal na tagapagligtas. At sa gabing ito, patuloy po naming hinihiling ang lahat ng bagay na ito, hindi po sa aming mga sariling karunungan, mga sariling kaalaman, kundi sa inyo pong biyaya lamang kapaasa, lalo na sa pagtatapos na po ng inyo pong gawain sa mundong ito. Tulungan kami na patuloy na lumago at especially Panginoon, patuloy na magamit sa inyo pong gawain at sa nawa ang pakanan ng kaaway at ang inyo pong plano sa aming buhay ang magwawagi. Maraming salamat Panginoon sa mga paalala, sa mga salita nyo, lalong-lalo na sa mensahe sa gabing ito na amin pong natakal kung gaano napaka-importante ang panalangin, ang aming communication sa inyo. Manatili nawa itong matatag habang po kami naghihintay sa ikalawang pagpariho ng inyong pong anak. Tulungan kami, Panginoon, na maging masigasig at matatag sa aming pananampalataya. Salamat sa pagdinig sa aming dalangin at patawad sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa mga nag-participate po sa ating midweek prayer meeting ngayong gabi. At para po sa ating pagtatapos, tayo po'y umawit ng ating closing song.
At dito po nagtatapos ang ating midweek prayer meeting para po sa linggong ito. Magkita-kita po ulit tayo bukas ng gabi sa pareho pong oras para po sa ating day evening devotional. At inaanyayahan ko po kayo na samahan kami sa ating day